Kaya sabi ni Jesus, pag merong uminom ng lumang alak, hindi siya naghahanap ng bago. Bakit? Alam niya kasi, mas masarap yung luma. Ano ibig ko sabihin? Na huwag ka na magkaroon ng bagong mindset? Hindi. Na pag nagkakaroon ng bago, yung luma kasama yun sa storya. Hindi mo yun tatanggalin. Kahit yung mga masamang experience mo, kasama yun sa buong story. Nahulaan nyo ba kung ano ibig sabihin yan? Kala up. Okay? Yan po ang ating topic ngayon. So, binaliktad ko kasi baka mamaya mapagbintangan tayo ng mga conservative nating kaibigan. So, kala up. Okay? So, yan. Pag sinabi ko pong conservative, hindi po yung political o something. Yung talagang yung iba yung mga super hyper lang. Pero wala namang masama sa pagiging conservative. Kasi ako, may conservative side din ako. Medyo Maria Clara din ako paminsan-minsan. Okay, so, ayan. So, ayan. Ibig po sabihin yan, alak pa. Kala up, alak pa. Okay, yung pag-uusapan natin. Medyo light lang po ito, okay? So, ito na po. Okay, basa po tayo. Malalaman nyo kung bakit alak pa, kung bakit, yan. Nakita nyo man itong broadcast na to, dito na mismo tayo nag-aayos. Yung iba, ninervyusin na sa ganyan mga perfectionist. Okay, kasama yan sa live kaya nga live Oh, ayan. So, kala up, alak pa. Luke chapter 5, verse 36 to 39. Okay? So, basa po tayo. Okay, ready? He told them this parable. No one tears a piece of a new garment to patch an old one. Otherwise, they will have torn the new garment, and patch from the new will not match the old. Okay? So, tapos ito, dito tayo magsisiro in sa susunod kasi dalawang allegories yung ginamit ni Lord dito, garment at saka wine. And Tagalog ng wine, alak. So, there's no way around it. Alak po talaga. Okay, so, pero mamaya, titinan nyo po So, wag mo, yung mga lasinggero dyan, wag muna kayo mag-celebrate. Okay. Ayan, and no one pours. Okay. Ayan, okay. And no one pours new wine into old wineskin. Why? And otherwise, the new wine will burst the skins. The wine will run out and the wineskins will be ruined. The wine will run out and the wineskins will be ruined. No new wine must be poured into new wineskin. No new wine must be poured into new wineskin. Okay? So, mamaya basahin din natin sa NTPV. Okay? So, and no one after drinking old wine wants the new, for they say the old is better. Okay, medyo conflicting itong mga itong mga statements nito, no? On the surface medyo conflicting, pero may matinding message po si Lord dyan. Okay, pero sa tingin ko hindi ko yan ma-release ngayong gabi kasi hindi pa ako nakakuha ng extra biblical studies dito, pero kung ano lang yung ni-reveal sa akin ni Lord, yun ang ibibigay natin. Okay, so para maingat lang tayo, okay, kasi mahirap manghula, salita ni Lord yan. Okay, so ito na. Okay, ready na po kayo? Isa munang wata dyan. Ito na. Okay, so basahin natin sa Logtaga. Okay. Nagkwento siya sa kanila. Nagkwento siya sa kanila ng isang parable. New Testament Pinoy version, Taglish. Nagkwento siya sa kanila ng isang parable. Walang taong gumagamit ng bagong tela para itahi sa lumang tela. Kung gagawin niya yun, masisira ang bago at hindi babagay sa luma yung bagong tela. Kasi mababanat Okay? So, tapos wala ring nagsasalin ng bagong alak sa lumang wineskin. Balat. Sa balat po nilalagay yung mga alak ng panahon ni Jesus. Sa balat siya iniimbak. Okay? So, sa lumang wineskin.
Okay? So kaya kung yung alak nyo po, kung ang alak na iniisip nyo dito ay yung gin bilog, no? Hindi po yun kasi hindi naman yun nilalagay sa skin. Hindi nga nilalagay sa wine skin yun eh. Hindi naman yun nilalagay sa lalagyan na balat ng baka. Hindi naman. Okay, so yan. Tsaka ito po ay naturally fermented. Yun nandito. Ano po ito? Ano? Ubas. Okay, so ubas po ito. Hindi po ito rabing alcohol. Yung ibang alak, ibang alak, pwede mo nang, yung mga alak ngayon, pwede mo na gamitin rabing alcohol eh. Amoy pa lang eh. No? Pwede mo nang ano eh, mas matapang pa sa Domix eh. Okay. Okay, so ayun, ito na. So yun po so nililinaw ko lang yung mga commercial ano po na nabibili ngayon na mga gamit na mga sunog baga, hindi po ito yung sinasabing alak dito sa Bible. Okay? Yan. Okay, ready? Yan. Wala ring nagsasalin ng bagong alak sa mga lumang wineskin. Kung gagawin yun, puputok ang lumang wineskin dahil sa bagong alak at masasayang lang ito. Okay? Ulitin ko Puputok ang bagong alak at puputok ang wineskin. Yan, kung gagawin yun, kung yung bagong alak daw isasalin sa lumang wineskin, ano mangyayari? Ibig sabihin itong lumang wineskin na gamit na itong lalagyan ng wine. Tapos naubos na yung wine. Tapos pag nagsalin ka doon, dapat ang isasalin mo doon, luma din. Hindi ibig sabihin na hindi na siya pwedeng pagsalinan. Ibig sabihin, kung luma yung wineskin, nagamit na siya, no, ang pwede mo lang din ilagay doon, magsasalin ka, lumang alak din. Hindi ka pwede maglagay ng bagong alak. Okay? So, ito ang galing napaka-accurate nito kasi ganito talaga lalo sa Middle East eh. Okay, so tapos ilalagay mo yung bagong alak sa bagong wineskin, yung hindi pa nalalagyan, naiimbakan ng wine. Okay? Kasi pag ginawa mo, nilagay mo yung bagong alak sa lumang wineskin, sa sabog yung lumang wineskin. Hindi nila inexplain kung paano nangyayari yun, pero ganun. Ibig sabihin, may chemical reaction yung lumang wineskin doon sa bagong alak. Sasabog siya. Pag sabog, tatagas lang daw, matatapon lang daw. Kung gagawin yun, puputok ang lumang wineskin dahil sa bagong alak at masasayang lang ito. Okay, dami ko napapanood ng mga videos ngayon, 'di ba? Para yun na nagsasayang ng kung ano-ano. Halimbawa, yung Coke, lalagyan nila ng maraming Mentos para sumirit, 'di ba? So, ayun, so ganun, sinasayang lang nila, no? Para magka-views. Yan, tapos so yung kita nyo may chemical reaction yun. Parang ganito sa pag naglagay ka ng bagong alak sa lumang wineskin. Puputok. Okay, sisirit. Yan. Kumusta po ako dyan? Naghang yung monitor ko dito sa OBS. Okay. Yan. Already na. Yan. Tapos, next. Instead, ang bagong alak ay dapat ilagay sa bagong wineskin. Ulitin ko po, ang bagong alak dapat, sabi ni Jesus, ilalagay siya sa bagong wineskin. Dahil sa bagong wineskin. At wala rin itong verse 39, very intriguing. Very intriguing verse 39 kasi parang ni-rule out on the surface, parang ni-rule out ng verse 39, yung verse 37 to 38. Okay. Instead, ang bagong alak ay dapat ilagay sa bagong wineskin. At wala ring naghahanap, verse 39, wala ring naghahanap ng bagong alak. Ibig sabihin, pag sinabi wala talaga. It doesn't happen. At wala ring naghahanap ng bagong alak pagkatapos inumin ang luma. Kasi ang sasabihin niya, mas masarap yung lumang alak. No? Natatandaan ko, merong sikat na kanta, yung ano ba yun? Yung sa papuri ito very classic sa papuri classic. Kinakanta ni Hani. Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit. Dito galing yon sa sa verse na to. Ang alak na mamahalin, kung kailangan mong isalin, ang paglalagyan mo ba'y
Tapayang lumarin, tapayan jar, no? Tapayang lumarin, no? While I understand the purity of the intention of the songwriter, no? Medyo mistranslation po 'yun, no, na medyo na they were at a loss at the actual context. Bakit po? Kasi no, yung alak na mamahalin, tinan nyo ha, ang alak na mamahalin, kung kailangan mong isalin ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumarin. Ang sabi ni Lord, yung luma, dapat ang ilalagay lang doon luma. Yung bagong alak, dapat bago lang din yung lalagyan. Kasi pag sa luma mo nilagay, sasabog yung lumang lalagyan. Okay. Kasi sa totoo po, pag usapang alak, no, yung mga naggagawa po ng alak, no, yung mga pinakamamahalin ng mga alak sa buong digdig. Pag sinabi ko pong alak, no, halimbawa yung red wine, yan, yung mga ganyan, champagne, yan, hindi ko nga alam yung pero yung red wine yun talaga mismo, yun talaga yung grapes talaga yun. Okay, so yung red wine, pero hindi katulad nung ano yan, yung mga gin bilog, hindi ganoon yun hindi kasi pag sinabi natin dito sa Philippines, alak pa, iniisip natin gin bilog, red horse, no, hindi ganoon po yun, no. Tapos so ayun, tapos so uh, mas mahal yung mas luma. Ulitin ko sa alak po, mas luma, mas mahal. Ang sabi ng song, ang alak na mamahalin, kung kailangan mong isalin, ang paglalagyan mo ba yung lumang lalagyan, no? Yung sa Bible, yung lumang lalagyan, ang pwede mo lang ilagay yung lumang alak. Mas masarap yung lumang alak. Kasi mas mahal po yung lumang alak. So akala natin dahil pag ang immediate thinking natin pag isang bagay bago, mas mahal yung kaysa dun sa luma, di ba? Yan. Pero think of antiquity, parang antique yung yung alak, mas mahal yung antique. Alam niyo po yung antique? Masakit mga gat yan eh. Pag yung alak, mas luma, mas mahal siya. Tapos mas masarap siya. Okay? Kaya 'di ba nung diniscuss ko sa inyo yung first miracle ni Jesus, hindi niya bastang pinalitan yung tubig ng alak, pinasarap niya pa ng masarap na masarap. Kailangan mo ng taon. Kailangan mo ng maraming taon para masarap yung alak. Kailangan maging luma yung alak. Okay, kaya sabi ni Jesus sa verse 39, walang umiinom ng lumang alak tapos naghahanap ng bago pagkatapos uminom ng luma kasi sasabihin nila mas masarap yung luma. Okay, so kung sa usapang alak, totoo yung sinasabi ni Jesus, alam niya yung sinasabi niya. Okay? So, ngayon, tinan niyo po ito. Having said that, no, hindi po naglalasing si Jesus. Okay? Don't you ever get the wrong notion yung mga lasenggo kasi pag nakakita ng salitang alak sa Bible, yun agad eh. No? Hindi naman po kahit si Paul, sinasabi ni Paul na, okay, maglalasing. Okay? So, ayun. Okay, so tapos kung iinom naman kayo ng mga fermented beverages, piliin ninyo na yung totoo, yung natural. Bawa, red wine. Pwede naman yan, mga ceremonial toast, ganyan, di ba? Parang ginawa ko dati, nautusan ako mag-ceremonial toast sa dibo ng pamangking ko. Hindi naman ako pwede tumanggi. Dibo ng pamangking ko, ako yung to toast. So, ayun. So, ang sabi ko dali Yan. Tingin nga ng video ko dyan, okay ba? Oo, dun sa isa ko naglalag. Okay, ako naman yung globe ko hindi gumagalaw. Bakit gano'n? Ba't ang unfair ng globe? Yung andali, naka-globe wifi ka? Okay. Dali, ba't walang signal yung globe wifi ngayon? Wala na rin. Wala. Tuloy-tuloy na tayo dito. Damay-damay na to. Kasi ang lakas po ng ulan kanina no? Parang may bagyo no? Yun din tanong ko kung umiinom si Jesus, no? Kung tanong niya po umiinom si Jesus, no, sa diretsahang sagot, umiinom po si Jesus. No? Umiinom si Jesus ng wine. Wala pong gin bilog nung panahon dati. Tsaka walang red horse, no? Hindi po yan yung mga chemical na pinaghalo-halo na pag ininom mo, isang inom mo pa lang, sabog na utak mo, no? Yung para kasi nipa, tumama ka sa pader. Hindi po ganun yan, okay? Pero kung ang tanong nyo, naglalasing, never po naglasing si Jesus. Okay? So, ayun po. Ang sabi ni Pablo, kaiingat kayo, kayang pabahuin, kayang sirain ng isang patay na langaw yung isang boteng pabango. Okay, kaya kung halimbawa bago ka naging Christian, alcoholic ka, iiwasan mo na talaga yan. Okay, kasi kung binago ka na ni Lord, kung weakness mo yan, pwedeng masira yung pamilya mo dyan. So, better to abstain. Okay, again, I wanna say that again, it's better to abstain, lalo kung mahina ang self-control mo dyan. Okay, so, ngayon ako, wala naman ako ka-interest dyan. So, pag mga ceremonial, ba yun, dibo ng pamangking ko,
pinag-ano nila ako, ang tawag dito, pinag-ceremonial toast. Eh di yun, nag-ceremonial toast ako, red wine, di ba? Tapos, so, yun, so hawak kayo red wine, sabi ko, ayun, to a future and to a graduation with flying colors and a set of proud parents. Here's to you, a bright future, and may the Lord be with you. Ganyan-ganyan. Cheers! Di lahat. Tapos, ininom ko yung red wine. Tapos, palakpakan. Sabi ko, sandali, hindi pa ako tapos. Nalasing agad, nalasing. Tawanan talaga sila. And baba-baba nun eh, no? So, yung mga ganyan, basta sa Bible, ang bawal maglasing. Ulitin ko, ang bawal maglasing. Okay? If you are to ngayon, wala naman nalalasing nang hindi umiinom. Okay? So kaya kung weakness mo yan, totoo yan, no? Isang patay na langaw kayang sirain ng. Okay, so yun, so kung weakness mo yan, wag mo na subukan at baka malulung ka. Okay? Pero kung hindi mo naman weakness yan, tapos ceremonial. Halimbawa, contract signing, may white wine o red wine, contract signing, corporation, di ba? Toast. Inoferan ko ng president ng company, CEO ng company, ano ba, Japanese corporation, di ba? Tapos pipirma ka rin doon, tapos lahat magtutos, tapos ikaw nakaganyan ka, ano kaya yun, di ba? Eh, pinahirapan mo yung sarili mo, wala namang instruction sa Bible. Sila naman, umiinom sila celebratory, okay? So, pero hindi sila naglalasing, okay? So, bawal na bawal sa Bible maglasing. Si Paul paulit-ulit sinasabi, sa Proverbs paulit-ulit sinasabi. In fact, bawal sa leader. Pag leader ka, bawal. Sabi ng mother ni Lemuel, ni King Lemuel, sabi, wag kang iinom kasi baka malasing ka tapos may inilapit sa iyo ng mga tao yung problema nila, hindi ka makakapag-desisyon na maayos, baka makalimutan mo yung justice dahil lasing ka. Okay, so ayun po. So kung lalo kung nasa trabaho kayo, kung may ginagawa, wag po. Okay, so and I still think abstaining is safest. Okay? Again, abstaining is safest. Yet but then again, it's a cultural thing. It's a cultural thing. Halimbawa dito sa Pilipinas, ang view ko diyan ito. Sumama ang tingin ng society, lalo ng kaya ang religious groups ayaw ng iinom. Bakit? Kasi yung pag-inom, tingnan nyo, commercial ng, lalo dati ng mga bata tayo, commercial ng mga alak, puro mga babae nakabikini, di ba? Tapos ngayon, commercial ng mga fermented drinks, mga babae nakabikini, tapos yung mga nagsusuntukan, tapos tingnan mo ginagawa, tingnan mo lifestyle tsaka style ng mga nagiinuman, di ba? Mga walang t-shirt, tapos mga nagigitara, maya-maya basag na yung gitara kasi naghampasan ng gitara, mga magkukumpare, nagsasaksakan pag nalasing na, di ba? So ano ba to, 'di ba? So ayun, so ganoon. So di wag na lang, 'di ba? So tapos kung yung mga ganyan naman, wala ka naman nakita siguro na nagrambulan pagkatapos uminom ng ng isang red wine sa sa ceremonial drink, o kaya kumakain ka ng steak tapos uminom ka ng red wine. Pag inom mo ng red wine, nagrambulan sila, nagsaksakan ng steak knife. Hindi naman wala namang makikitang ganun. 'Di ba? So ayan, so tapos sa ibang bansa kailangan nila 'yon kasi sobrang lamig. So para uminit sila ng konti. So ganun yun. Dito ang init-init sa atin sa mo gagamitin yun, di ba? So ayun. Galing ng Pinoy iwagayway. Tawan-tawa ako dyan di ba sa commercial na yan. Galing ng Pinoy iwagayway. Subukan nila, di ba yung mga kino-commercial nila yan, yung mga emperador, yung mga ganyan. Subukan nyo. Di ba kung talagang pampagaling yan sa trabaho, inumin nyo yan habang nagtatrabaho. Tingnan nyo kung saan kayo makarating, di ba? Tingnan nyo kung ma-promote kayo. Kahit nga yung Ginebra, alam ko maraming barangay Ginebra sa atin, di ba? Pero kahit dahil sa basketball, di ba? Pero dahil sa legacy ni Jaworski yun, hindi naman dahil doon sa alak no? Ang dami-daming fans ng Ginebra, mga pastor pa nga fans ng Ginebra, pero di naman umiinom di ba? So hindi naman tayo fans ng alak, fans tayo ng tao di ba? Naglalaro. Tapos iniisip ko kung talagang kung talagang effective so bakit hindi nyo pa inumin yan ng marami bago maglaro? 'Di ba? Tingnan niyo kung paano sila maglalaro, 'di ba? Saya siguro noon rambulan yun. Hindi pa nafa-foul 'di ba? So ano pa lang jump ball pa lang sasabihin na bakit ba't ang sama ng tingin mo sa akin? Trip mo ko, pre, trip mo ko. Ano. Saya siguro. Basta yan, tingin ko pag Christian ka, lalo pag leader ka, I think you should abstain. Okay? Ngayon, kung
hindi ka naman naglalasing, makakainom ka konti paminsan-minsan, sa tingin ko naman hindi ka naman pupunta sa impyerno dahil doon. Ano ba, napaka-cheap naman. Diba? So, yun lang pinaka-balance view ko doon. Kasi alam mo, may mga friends kami from Korea, pastors, tanungin mo sila, do you drink beer? Oh, yes, yes. Walang second thoughts. Bakit? Iba yung culture nila kasi. Kasi sa kanila naman, pag umiinom, disente. Nasa bar, tas yung bar nila, walang nagsasayaw na nakabikini. Yung bar, yung mga tao, mga disenteng tao, mga naka-coat and tie, mga galing office, mga doctors, uupo doon, iinom, pampakalma, ganun lang, kikwentuhan, kakain, tas alis na. So, ganun sila. Eh dito hindi pag inuman talagang hanggang pagputok ng araw tapos mga walang t-shirt, mga naka-boxer shorts, tapos yung mga ribs kita, ang lalalim na ng pisngi. Di ba? Tapos pag may dumaan, ikakatcall, ay, chicks! Tapos pag may dumaan na lalaki, patatagayin, tagay, pare. Tapos sila magsasaksakan, pag natauhan na, sorry pare, lasing lang. Nung hindi ka lasing, alam mong nakakagawa ka ng ganun, pag lasing ka, tas naglasing ka pa rin, di ba? So para mo sinabi, sorry pare, nalaglag ako sa tulay kasi pikit ako nung naglakad ako Pumikit kasi ako, sinadya kong pumikit nung naglakad ako. Nalaglag tuloy ako. Kaya wag niyo akong sisihin, nung nalaglag ako, nakapikit ako di ba? Alam mo naman malalaglag ka pag pumikit ka habang naglalakad sa hagdan, bakit ka pumikit? Di ba? So ganun din yun lasing ako. Alam mo naman nagaganyan yung ugali mo pag nalasing ka tapos naglalasing ka, hindi ka naman lasing kanina, di ba? So ayun. Tapos saan na tayo? Mapanakit ka naman. Ano to? Lakas tama. Okay. So ayun, pero kasi tingnan niyo, kaya yung alak po, pag sinabing wine sa Bible, almost always, kahit sa Old Testament, pag binalagyan mo yan, halimbawa si Melchizedek isang beses lang yung lumitaw. Tapos ang ginawa nila ni Abraham, nag-communion. One time lang siya lumitaw. Ang ginawa nila nag-communion, ano yun? Breaking of bread tapos drinking of wine. Meron ba kayo nakita dito na nagiinuman ang pulutan tinapay? Wala. Ibig sabihin yung alak nila bagay sa tinapay. Yung alak nila masarap inumin kumakain ka ng tinapay. Wala ka naman nakita dito na nagiinuman ng gin bilog ang pulutan sliced bread, di ba? Wala naman Okay, pandesal, di ba? Kasi hindi bagay, no? Kailangan mo. So ganun. So tapos ang symbol nung wine, yung blood ni Jesus at saka Holy Spirit. Holy Spirit lagi. Kaya sabi ni Paul, huwag kayong magpakalasing sa alak, bagkus magpakalasing kayo sa banal na espiritu. Okay, so Holy Spirit, so it symbolizes something that is something sacred in the scriptures. Okay, so pag nakita niyo yung alak, kaya sinasabi nila, wag na wag i-abuse, no? Bakit? Kasi pulutan tasty. Pandikoko. Tawa-tawa ako, ini-imagine ko, di ba? Para inuman tayo, pulutan nyo, tasty. Pandikoko, di ba? Ang astig siguro, no? Umiinom Red Horse, ang chaser mo, pandikoko, di ba? So, ang tawa siguro. Tapos yung tasty, tapos ano yung peanut butter. Pero ako gusto ko po sa umaga yung pandesal tsaka yung condensed milk. No, sarap no, nakakamiss yun. Milkmaid. Okay, balik tayo dito. Okay, so dito sa binasa natin. Tingnan niyo to. Sa verse 37, sabi niya, wala ring nagsasalin ng bagong alak sa lumang wineskin. Okay, so walang nagsasalin ng bagong alak sa lumang wineskin. Sabi ko sa inyo, yung alak symbolizes the Holy Spirit or the move of the Holy Spirit, yung alak. Okay? Walang nagsasalin ng bagong alak, ibig sabihin bagong move ng Holy Spirit sa lumang wineskin. Hindi ibig sabihin, akala natin useless yung lumang wineskin kasi pag nilagyan siya ng bago, sasabog siya. Pwede mo siya lagyan ng luma Pag nilagyan mo siya ng luma, hindi siya sasabog Okay, so, yan. Ulit, so pag bagong alak, nilagay mo sa lumang wineskin, sasabog yung lumang wineskin. Ang translation niyan siguro sa na makaka-relate tayo itsura, parang yung kinalug mo yung soft drinks. 'Di ba? Pag kinalug mo yung soft drinks sa Coke in can, pwedeng pag binukas mo sisirit o kaya pwedeng pag kinalug mo ng sobra-sobra pwedeng pumutok, 'di ba? So, 'yun ang mangyayari diyan. Puputok yung masisira yung wineskin. Yan. Lalo ngayon ang mahal ng wineskin kung bibili ka ng original na wineskin kasi gawa ito sa leather talaga po, original leather no. So, yan. Tapos ito. So, hindi nagsasalin. So,
sabi ko sa inyo, yung wine sa scriptures, lalo sa New Testament, lagi-lagi yan Holy Spirit, blood ni Jesus tsaka Holy Spirit. So if we go to the Holy Spirit, yung move ng Holy Spirit, if the Lord is to do something new in your life, no? Ano pa yung Holy Spirit? Ano ba yung Holy Spirit sa buhay natin? The Holy Spirit represents everything because the Holy Spirit rules over everything in our life. Pag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, sabi niya, I will send the Comforter to comfort you and to teach you. Yun yung Holy Spirit. Siya ang nagtiteach sa atin, siya ang nag-guide, siya ang nag-comfort. Ba't mo kailangan ng Comforter? Kasi talaga masakit ang buhay. Ulitin ko po, masakit ang buhay, kailangan mo ng Comforter. No? Yan. Tapos, so, Comforter mo yung Holy Spirit. So, ibig sabihin, in all aspects of your life, okay? Sa iyong cerebral capacity, sa iyong emotions, sa lahat. Okay? The Holy Spirit is on top of everything. Now, bagong wine. Ibig sabihin, bagong move ng Holy Spirit, hindi niya ilalagay sa lumang container. Sino yung container? Tayo. Tayo yung container. Tayo yung wineskin. Yung lumang wineskin, ano ibig sabihin nun? Ang dami sa atin, may gustong gawin sa atin si Lord, kaya lang hindi tayo ready. Kasi masyado tayo na-obsess dun sa luma. Yung lumang attitude natin, ayaw natin palitan ng bagong attitude. Sa trabaho lang eh. Gusto mo i-promote yung tao, sabi mo, try mo nga gawin ito para ma-promote siya. Ang sasabihin, mahirap yan eh. Mahirap eh. Di ba? Mahirap yan eh. So ano, gusto mo lang talaga pala yung madali. Gusto mo lang yung madali, di ba? So, yun lagi, di ba? So ngayon ito nakaka-amaze yung pagdating sa verse 39. Sabi ni Jesus, so hindi pwede. So yung new move, hindi pwede dun sa old heart. Ulitin ko, yung new move hindi pwede sa old heart at sa old attitude. Hindi pwede. Hindi magma-match. Okay? Parang yung sinasabi ng sinasabi ng nung isang mentor ko, isang childhood pastor ko, sabi niya, parang ano yun eh, parang halimbawa, hindi lang kasama mo na yung pera, talent, ganyan. So, kagwapuhan, okay, kasama yan, yung physical looks, kasi gift yan eh. Nung pinanganak ka, hindi ka naman namili kung ano magiging itsura mo eh, di ba? So, tapos tinan nyo, yung iba ni squander. Ibig sabihin, yung container hindi ready. Okay, so, binigyan ka ng, sabi niya, bigyan kita ng 1 million ngayon, anong gagawin mo? Pag hindi ka makapag-isip ko anong gagawin, ibig sabihin hindi ka pa ready kasi ibig sabihin pag dumating yung 1 million sa'yo, sasabog ka. Sabi niya kasi, para yung halimbawa sundalo ka, hindi ka naman tuturuan agad muna gumamit ng basuka eh, o kaya gumamit ng tangke. Hindi naman eh, ituturo muna sa'yo pistol muna eh. Pistol lang. Yun lang muna. You start with the smallest gun. No? A seemingly toy-like gun, yun muna yung sa'yo. Tapos lalaki ng lalaki, hahaba ng hahaba, tapos hanggang pwede ka na mag-rocket launcher pag expert ka na. Bakit? Kasi yung mga weapons na yan, pwede mo ikamatay yan pag hindi ka marunong. Ganon din dito, di ba? Sabi ni Jesus, you cannot serve both God and money. You cannot serve both God and mammon. You cannot serve two masters, no? Tapos ang sinabi niya isa pang master, yung money you cannot serve because money is supposed to serve you, supposed to serve the Lord's purpose in your life, not you serving the money, no? It's not the other way around, no? So pag gumawa si Lord ng sitwasyon sa buhay mo, titingnan niya, ready ka ba? Yung heart mo ba ready? Yung heart mo ba ready? Okay. Kaya mayroong yung mga business tycoons, tingin nyo ba talaga sa kanilang moral choices kaya sila biglang hindi bigla, kaya sila ganyan? Ayan, tama, yung spirit ng alak nagtuturo ng kaguluhan. Di pwedeng kontento ka lang, dapat mag-expand. Tama. O, tingnan nyo tingin nyo ba yung mga business tycoons natin, kaya sila umunlad ng ganyan dahil sa kanilang excellent moral choices? Hindi. Bakit? Kasi hindi naman yun kasama, yung rule ng morality, hindi kasama yun doon. Okay? Para ka magpaunlad ng negosyo, walang kinalaman sa moral choices mo. Pero kailangan yung principles tungkol sa pagpapaunlad ng negosyo, alam mo. Ibig sabihin, yung container para doon sa ganun, sakto ka, pwede. O ngayon, bakit may mga mayayaman ang gulo ng pamilya? Kasi nga, yung pagdating mo naman sa moral choices, hindi naman ready. Hindi siya ready doon. Gulo ng pamilya, nagkagulo kung kailan sumikat, saka nag-divorce. Yung mga ganyan, di ba? Bakit? Hindi ready eh. Nabuhusan ng bagong alak, sumabog. Hindi kasi bago. Okay, naiintindihan nyo?
So sandali, nakakalito to, sandali ah. So ibig sabihin, pag may gustong gawin si Lord na bago sa akin, kailangan bago yung heart ko. Kailangan iparedy ko yung heart ko. Tama. Kaya alam niyo ang priority ni Lord na baguhin sa isang tao, hindi agad yung sitwasyon. Hindi mo na yung sitwasyon. While it sounds beautiful and it's true na gustong-gusto ko yun, na lagi natin naririnig na lalo sa church po namin, sa mga pastors namin, sa mga senior pastors namin, na one word from the Lord can change your life, your situation. One word from the Lord can turn your situation around. But God's priority is not your situation. You know what His priority is? The container. The container, the wineskin, your heart. Kailangan niya munang baguhin yung heart mo bago kanya bubuhusan ng bagong wine. Kasi pag binuhusan kanya ng bagong wine, pero hindi niya binago yung heart mo, mangyayari puputok. Tapos yung binuhos niyang blessing, yung binuhos niyang bagong wine, masasayang. Gets niyo po? Sa lahat yan ng aspects, kailangan natin ng always renewing of the mind. Sabi nga ni Paul, renewing of the mind. Sa Romans 12, renewing of the mind. Okay, so kaya ganun. Kailangan pag may bagong ipapagawa sa Lord, bago yung heart mo, ready ka. Ready ka magpabago ng heart. Hindi pwedeng hindi. Okay? Ngayon, tinan nyo dito sa sa verse 39. Sandali, sabi ni Jesus, mas masarap yung lumang alak eh. Ba't ganun? Ba't sabi mo, dapat bago? Sabi ni Lord, mas masarap yung lumang alak. Wala naman daw naghahanap ng lumang alak. Pagkatapos yung ng bagong alak, pagkatapos yung uminom ng bagong alak, kasi sasabihin niya, mas masarap yung luma. Totoo naman, kasi mas mahal nga yung luma eh. Tumingin kayo sa mga sa mga wine depot, di ba? Ang mamahal diyan, lalo sa Rustans, tingin makikita mo eh, yung pareho lang siya, alam ba, parehong red wine, pero yung isa mas matanda, mas mahal yun. Mas luma siya, mas mahal. Okay? Mga 5 years, mayroong mga 15 years, lalo yung iba, makikita mo sa mga eskaparate, shelves, sa mga shelves ng mayayaman. Kita mo, ganyan lang kaliit, tapos nakalagay pa sa aparador, minsan nga may padlock pa kasi sobrang mahal eh. So, pag uminom sila nun, pag mga okasyon, gusto lang nila kung pasikat, iinom sila nun konti-konti lang kasi kada inom mo 1.5, 2.5, di ba? Tapos pag nabasag mo yun, 100,000 yun. Diba? So, ganoon. So, mas luma yung alak, mas mahal. Tapos sabi ni Jesus, pag may uminom ng alak na luma, hindi siya maghanap ng alak na bago kasi alam niya mas masarap yung alak na luma. Kuya Rudra, ba't mo sinasabi? Ba't ganoon naman pala? Bakit kailangan pa ni Lord magbuhos ng bagong alak? Oo nga, saan natin paikutin yan? Anong compromise dyan? Di parang ni-rule out ni Jesus yung una niyang sinabi. Sabi niya, kailangan yung bagong alak, kailangan bago yung wineskin. Tapos sabi niya, wala naman naghahanap ng bagong alak pag uminom ng lumang alak kasi mas masarap yung luma Okay. Isipin nyo. Paisip din ako dito no? Papaisip din ako dito yun naman pala ba't kailangan ng bagong alak? Yung bagong wala namang lumang alak kung walang bagong alak yung lumang alak ngayon, yung lumang alak ngayon, bagong alak yun dati. So you always have to start with something new. Okay, tapos doon ka magmamature, tapos something new, magmamature ka na naman, something new, magmamature ka na naman doon. Ano ibig ko sabihin? Ito yung sobrang amazing kay Lord. Tingnan niyo po ito mabuti Kasi sobra po nating obsessed tayo. Sobra nating obsessed. Tingnan niyo yung mass media. Tingnan niyo yung commercial ng shampoo. Commercial ng shampoo. 'Di ba? Tapos gusto nila pa ipalabas sa iyo na magsha-shampoo ka lang magiging ganun yung buhok mo. 3 oras plinansya yung buhok na yan sa commercial na yan. Pambira naman, 'di ba? 3 oras nilang plinansya, may mga blow dry, tapos may mga hairstylist pa, lahat sila, 'di ba? Ang daming ginawa, maghapon shoot para magkaganon, tapos in-enhance pa sa CGI, tapos sabi nila gamit ka lang nito ng 1 week straight o gamit ka lang regularly nitong shampoo na to, magiging ganyan kaganda yung buhok mo. Hindi mo kailangan ng mga ginawa nila doon, hindi mo kailangan ng mga hairstylist na magbo-blow dry, na magpa-plancha, ng mga expert. Yun lang. 'Di ba? Kaya mabuti ngayon ang tao mas naniniwala sa review kaysa sa commercial kasi minsan yung commercial hindi naman ako against sa commercial pero sana naman wag niyo naman masyadong ilayo sa katotohanan, pambira. Paano maging ganyan yung buhok ko computer graphics yan. Tsaka pangalawa, paano maging ganyan ka straight pinanganak akong kulot, di ba? Tsaka hindi ko naman kailangan magpahaba ng ganyan. Lalaki ako. So, tapos hindi ganoon, di ba? So, anong gustong palabasin, di ba? Nagsalon ka? Hindi, shampoo lang to.
Sa picture. Picture, ha? Naka-lipstick, ha? Naka-blush on. Anong hashtag? Nasa bed, may hawak na pillow. Ano? Anong sabi? Woke up like this. Woke up like this, naka-blush on ka? Nakakilay ka na eh. May eyeshadow ka pa, woke up like this. Saan ako papunta? Bakit sinabi ni Jesus na masarap yung lumang alak? Ano ibig ko sabihin? Tayo kasi mga tao, ang gusto lang natin yung resulta. Pag nakuha natin yung resulta, gusto nating itapon lahat. At gusto lang nating ibida-bida yung resulta. Kaya ang benta-benta ng mga mamahaling phone. Meron kaming kakilala, hindi naman mayaman. Hindi naman mayaman. Waiter sa, hindi ko binamalit yung waiter pero pakinggan nyo ako maigi kasi pedicab driver nga ako dati. Okay, hindi ako nanginginom ng tao. Pero waiter siya sa, waiter, hindi ko lang sabihin ko anong restaurant. Waiter siya. Ang cellphone niya yung pinakabagong iPhone. Magkano yung bagong iPhone? Pwede ka mag-set up ng supercomputer. Literal, na pwede ka mag-set up ng supercomputer sa halaga ng isang iPhone. Pag sinabi ko supercomputer, pwedeng pang live stream, pwedeng pang game stream, pwede lahat ng kailangan mo, pwede ka mag-set up ng office mo sa bahay. Kasi iPhone 70,000. Yung 35,000 na computer, ang tulin na nun eh. Kung yung buong 70,000 gagastusin mo sa sa computer, ang ganda ng computer mo. Ang dai mo magagawa. Iniisip mo pa lang nagawa na ng computer. Pwede ka pa nga siguro magtimpla ng kape doon, tsaka pwede ka ipaglaban ng computer. Tapos inubos niya sa isang phone. Bakit tayo na-obsess sa ganun? Kasi yung phone, pag wala ka sa trabaho, pag hinugot mo, status symbol. Uy! Bakit? Gusto nga natin ipakita yung resulta eh. Sabi, anong pakialam mo? Pinag-ipunan niya naman yan. Oo nga. Oo nga. Pero sinasabi ko, huwag nyo gayahin. Dahil pag kinain, hindi kayo makakaipon. O yung naipon ninyo, tinapon nyo dyan. Alam nyo ba, pagbili mo nung, ito, ang ganda nung cellphone ko. Ayan, oh. Libre lang to eh, kaya alam may ganyan ako, hindi ako bumibili. Pag nalaman kong bumili, tapos tinatanong ko, magkano sahod? Magkano sahod dito? Yung pinagtrabahoan mo ng ilang buwan, dyan mo nilagay? Hindi na mamahal yan eh. Hindi mo yan pwede ibenta ng mas mataas. In 2 years time, hindi nga 1 year nga lang, may lumalabas na bago, bagsak na yan. Binili mo yan ng 70,000, hindi mo na mabibenta ng 20,000 yan. After 3-4 years. Ay! Tapos nagtataka tayo, ang hirap ng buhay, ang hirap ng buhay. Binibigyan ka ng open doors eh, para tumaas yung value, para tumaas yung net worth mo. Ang ginagawa mo, binabagsak mo na binabagsak. Nakaipon ka ng 100,000, binili mo ng bag. Nakaipon ka ng 100,000, binili mo ng cellphone. Tapos ubos na. Gusto mo kasi ipakita yung resulta. Gusto mo ipakita yung resulta. Ang lagi tayong obsessed dun sa resulta. Tama naman. Pero ang gusto lang natin, yung reward. Gusto lang natin ipakita yung medal sa takbuhan. Pero ayaw natin pinag-uusapan kung gaano tayo kaagang gigising at tatakbo para manalo ng medal sa takbuhan. Gusto lang natin yung bahay, i-display yung bahay, tawag dito, i-video-video, i-picture-picture. Ang ganda ng bahay ko, ang ganda ng kama ko, ang ganda, may second floor, may third floor, di ba? So, pero hanggat maaari, ayaw natin pinag-uusapan kung paano nakuha. Kung ilang palitaw ang binenta mo, kung ilang nilako mo, at lahat mga nirakit mo. Gusto lang natin pag-usapan, pag nagpipreach tayo, pag nagtuturo tayo, yung buhay natin ngayon. Ako po ay isang napakahusay ko po sa Bible. Ako po ay si super prayer man. Magpa-pray kayo sa akin at mag-love gift kayo at lahat ng kahilingan nyo sa buhay ay matutupad. Yung dating buhay natin, ayaw natin pinag-uusapan yan. Ay, kinalimutan ko na yan dahil binago na ako ng Panginoon. Ito ang tanong ko. Kung hindi yan dapat pinag-uusapan, nasaan yung grace ni Lord? Because beauty lies in the true story. Ulitin ko Beauty lies in the true story. Kaya ka amaze na amaze sa isang painting kasi alam mo na galing yun sa pintura.
Yung painting na napakaganda, hindi yan inilagay dyan sa canvas na ganyan na. Galing lang yan sa mga lata-lata ng pintura na pinaghahalo-halo ng artist tapos yung artist ang tumitira. Na napakagaling ng artist. Gusto natin, ang makikita lang, pinapakita lang natin sa tao lagi, ito yung painting. Tapos yung mga basyo ng mga pinagpinturahan, tinatago natin. Yung brush na madumi na, tinatago natin. Gusto lang natin, hindi ito, I woke up like this. Ba't ang galing-galing mo? I woke up like this. Ang bait-bait mo naman, I woke up like this. Hindi nila alam ilan na napatay mo, I woke up like this. Kala nila, tinutinu mong tao, hindi nila alam bago mo nakilala si Lord, sira ulo ka, I woke up like this. Gusto lang natin ganun. Kaya sabi ni Jesus, pag merong uminom ng lumang alak, hindi siya naghahanap ng bago. Bakit? Alam niya kasi, mas masarap yung luma. Ano ibig sabihin? Na huwag ka na magkaroon ng bagong mindset? Hindi. Na pag nagkakaroon ng bago, yung luma, kasama yun sa storya. Hindi mo yun tatanggalin. Kahit yung mga masamang experience mo, kasama yun sa buong story. Ulitin ko kasama yun sa buong story. Because God can use the dimmest, the darkest night in your life to show His light. Kasama yun sa buong story. Ang isang, tinan nyo to itsura na to. Kaya mo lang naman napapansin yung maliliwanag na part kasi may mga shadows eh. May mga anino kasi, ito, may mga highlights, may mga lines, may black eh. Kaya mo lang naman napapansin kasi may shade. Pag walang shade, hindi mo papansin kasi magiging bond paper to. Magiging bond paper white. Walang picture. Obsessed na obsessed tayo sa ganun. Papakita lang natin yung bago. Ito na yung bago. Kinakalimutan natin yung totoo, yung buong story. Sayang. Pinaghirapan ka ni Lord baguhin eh. Tapos ngayon ayaw mong pag-usapan yung nakaraan mo, ayaw mong ikwento kung ano ka dati. Paano malalaman kung gaano kalaki diferensya? Paano malalaman kung gaano nakalaki pinagbago mo? Yung mga sakit mo dati, hanggang ngayon nati-trigger ka pa rin. Sandali lang. Dapat maging, imbes na maging trigger point na experience mo yun dati, dapat maging, reference for gratitude. Halimbawa, grabe, ngayon grabe ito na buhay namin, pero grabe dati talaga. Grabe, ang hirap ng buhay. Ayokong pag-usapan. Sandali, bakit mo ayaw pag-usapan? Doon mo nga makikita kung gaano kalaki yung miracle ni Lord na ginawa sa buhay mo eh. Ni ayaw mo ipaalam sa mga anak mo. Sandali, ayaw ko malaman ng mga anak ko yung hirap na dinaanan ko na dati nakabitin na ako sa truck. Ngayon ang ganda na ng kalagayan ng buhay namin. Sandali, dapat nga mas lalo mo ang i-stress na gano'n ang sitwasyon dati. Diba? Si Manny Pacquiao, alam na mga anak niya yung storya niya na kung gaano kahirap. Pinapakain pa nga niya ng kamuting kahoy ng para ito, pagkain namin dati nung hindi pa tayo mayaman, kailangan matutunan nyo itong kainin. Dapat ganun. Kasi yung alak, mas lumuluma, mas nagmamahal, mas sumasarap. Kaya wag niyong i-ditch pag may bagong alak. Ang gagawin niyo lang, kailangan may bago kang container para doon para hindi sasabog. Gusto mo umunlad. Gusto mo umunlad financially. Kailangan maging ready yung heart mo na maging teachable kung paano. Hindi kasi, you cannot, sabi ni, sino magsabi? Si Kuya Chinky yata, sabi niya, you cannot. Craziness is this. This is what craziness is. Expecting a new outcome from an old habit. Na wala kang gustong baguhin sa mga ginagawa mo, gusto mo yun pa rin, lagi kang walang pera, gusto mo kung paano ka gumamit ng pera dati, yun pa rin, lahat ng uso bibilhin mo para may pang may story ka, gusto mo yun pa rin, pero gusto mo uunlad ka, hindi ka nga umunlad-unlad dun sa ganung sitwasyon. Tapos ayaw mo matuto ng disiplina, ibig sabihin gusto mo ng new wine pero gusto mo yung skin luma sa sabog. Kailangan mag-adjust ka, kailangan maging new skin ka para yung new wine. Tapos, pag sinunod mo yung mga teachings ni Lord, mga principle ni Lord, lalo sa Proverbs, ang dami yan. Tapos, pag sinunod mo yan, tapos umunlad yung buhay mo, hindi mo sasabihin, I woke up like this. Hindi mo sasabihin na hindi, ganito na talaga kami, pinanganak akong ganito. Ano ba, wala ka na, pedicab driver ka dati. Ako pedicab driver ako dati.
Di ba ang ganda ng story? Pedicab driver ka? Dati. Tapos ganyan ka ngayon. Diba? Dati, nagtitinda ka sa palengke. Ngayon, meron ka na sariling market. Dati, nakuha nyo, ang ganda eh. Eh kung kakalimutan mo yung nauna, eh anong ganda nun? Di ba? Hindi, pinanganak akong college graduate na. Wala naman pinanganak na college graduate na eh. Di ba? So huwag nyo kakalimutan yun. Bakit? Kasi mas masarap yung lumang alak. Ibig sabihin, pag nag-backread ka sa buhay mo na parang isang group chat na sabi ni Pastor Prince sa mga hindi nagba-backread dyan na tanong ng tanong kung ano na pag-usapan, mag-backread kayo. Pag nag-backread ka sa buhay mo, makikita mo yung buong story hanggang dun sa mga luma, mas masarap. Masarap, grabe kasi bakit? Kasi yung grace ni Lord sa atin, buhos ng bagong alak, yung bagong alak na yan, naluluma yan, may bago na naman. Habang naluluma yung bagong alak na dating bago, yung dating bago, naluluma yung alak na yun, nasa lumang wineskin, pasarap siya ng pasarap ng pasarap. Tapos may bago na namang alak na lulumain mo, pasarap ng pasarap ng pasarap. Pamature ka ng pamature, palalim ka ng palalim, pag-grateful ka ng pag-grateful, pa-humble ka ng pa-humble, parami ng parami yung mga taong natutulungan mo, parami ng parami yung mga taong nakakwentuhan mo kung gaano kabuti si Lord sa'yo. Sabi nga ni Pastor Prince, #very good. Amen? Amen? So that's our lesson for tonight. Okay? Alak pa. Holy Spirit pa. Blood pa ni Jesus. No? Yung mga masasamang experience mo, gamitin mo yan para ma-realize mo kung gaano kalaki ang grace sa'yo ni Lord. Yung mga masasamang ugali mo dati na binago ni Lord, huwag mong kalimutan na dati ganun ka. Para dito maas pride mo. Para lagi kang maingat, para lagi kang nagpapasalamat na binago ka ni Lord. Okay? So that's our lesson for tonight. Sana po may nakuha kayo. Yan, katulad dito, di ba? Ayan, yan nangyayari na yan. Naglalag tayo, di ba? Bakit? Kasi may bagong sitwasyon, homeschooling lahat, pero hindi pa naka-ready. Di ba? Inubos kasi yung pera sa commercial. Ayan. Yung mga barangay naman, gusto lahat susuhulan. Kaya hindi ka makapagtayo ng tower tsaka makapaglatag ng wire. Diba? Wala nga tayong Disneyland sa Philippines eh. Ngayon bakit? Corruption eh. Dahil mo susuhulan dito bago mo maitayo eh. Diba? So, ganun. So, ngayon, kailangan natin ng new skin para sa new wine. Pero yung old wine ang the best. Kasi yung new wine, nagiging old wine yan eh. Yung new wine, sabi ni Lord, wala naman naghahanap. Ibig sabihin, huwag kang puro, tumingin ka rin sa malayo kung nasaan ka na. Ang lagi kasi kaya tayo ungrateful, tinitingnan natin yung hindi pa natin narating. Pero nakakalimutan mong tingnan kung nasaan ka na ngayon. At kung nasaan ka dati nung kinuha ka ni Lord. Ay, so pray po tayo. Lord, maraming salamat po. You are so gracious, Lord God. You're so full of grace, Lord God, and love, Lord God, and mercy, Lord. Maraming salamat po. We glorify your name. Thank you, Lord God, for your guiding light, for your words, Lord God. Thank you for guiding us. Salamat po, Lord. Huwag po namin kalimutan, Panginoon, kung gaano ka naging kabuti sa amin. From the get-go, from the earliest time, Lord God, Lord, never allow us to lose our earliest memory of our encounter with you, Lord. Para pag dumadaan kami, Panginoon, sa mga pagsubok ng buhay, huwag namin makalimutan, Panginoon, kung ano yung ginawa mo dati at kaya mo ring gawin ngayon. At sa tuwing may gagawin kang bago, ihanda mo po yung puso namin na maging ready, Panginoon, maging new wineskin sa bagong move, Panginoon, ng Holy Spirit. Maraming salamat po. We honor you, our most gracious Lord, our light in the darkness, our one true Master. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you all so much. God is good. Palakpakan natin si Lord. Grabe, ang bait ni Lord. Ay, God is good. The Lord is good and His mercy endures forever. Amen. So, maraming salamat po ulit. So, once again, ito po ang Bible Ninja. Nag-iisang laugh trip na Bible study series sa buong daigdig that teaches you to know the light so you never lose your way in the darkness. Like a true Bible Ninja. What